Amen. The presence of the King is in this place. Amen. Are you ready, church? The kingdom of heaven is at hand. Amen. Lahat ng handang magpuri sa Panginoon, sumigaw ng hallelujah. Minsan pa, hallelujah. Thank you, Lord. Patuloy tayong magpapasalamat sa Diyos. Amen. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa kagalakan, Panginoon.
nararapat sambahin at papurihan. Oh, thank you, Lord. You deserve all the glory. You deserve all the praises. You deserve every recognition that we can give. Oh, thank you, Lord. Dahil tunay kang ang tapat, tunay kang dakila. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. You know, if there's one thing that we're sure of, yun ay ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Kapatid, ano pa man ang nangyari, nangyayari at mangyayari, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang mga sinabi. Kaya pwede nating isandig ang ating buhay sa kanyang salita. Tunay kang ang tapat, Panginoon. And all throughout our lives, patuloy na pinapatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa ating mga buhay. Salamat, Panginoon. Ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, ikaw ay mabuti. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Hallelujah. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, ang tapatan niya'y aking pupurihin. Tila ka, O Diyos, tapat ka nga tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Salamat, Panginoon. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Salamat, Panginoon. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sige, awitan mo, Panginoon, sa oras na ito.
wakas nitong buhay. Dakila ka! Dakila ka, O Diyos, tapat kang nagtunay. At mula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man maaasahan ang langit. Maging hanggang wakas nitong buhay. Minsan ba dakila ka? Dakila ka, O Diyos, tapat kang nagtunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, Panginoon, maaasahan kang langit. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka! Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Nakapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat tinghati, tagumpay niya ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos, ika'y dakila. Dakila ka, O Diyos, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat kang nagtunay. Thank you, Lord. Mula pa Hallelujah. sa ugat ng aming lahi, Dakila ka, Panginoon. mundo'y nalunaw na maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, tapat kang nagtunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Minsan ba awitan mo ang Diyos sa oras na ito? Ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Come on, church. Bigay mo ang pinakamainam mo sa Panginoon sa oras na ito. Tapat kang nagtunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Salamat, Panginoon. Tunay ka kang dakila. O, Rabakhandra Mesiko Tarabo. Rababababababakhandra Mesika Taraba. Salamat, Panginoon. Ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay dakila sa aming mga buhay. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord God. Oh, Lord, napakadakila mo, Lord. Salamat, Lord, sa katapatan mo. Ang bawat isa sa amin, Ama. Maraming salamat, Lord. Dapat kang purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, parangalan ka,
pasasalamatan ka, Ama. Maraming salamat, Lord, sa kamangha-mangha mong pagmamahal ang bawat isa sa amin, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa mga pangako mo, Lord. Kahit kami nagkukulang minsan sa iyo, Lord, hindi mo kami iniwan, hindi pabayaan man, oh Lord. Maraming salamat. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Purihin ka, Ama. Oh, salamat, Lord. Marami po salamat, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Salamat, Lord, kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, Lord. Oh, thank you, Lord. Lord, salamat. Lord, itinataas ko, Lord. Lord, ang bawat sa harapan mo, Panginoon. Lord, ikaw yung po bahala. Bigyan mo sila ng wisdom, Lord. Knowledge, Lord. Para, Lord, maihayag ng iyong mga salita dito sa sanlibutan. Marami po salamat, Lord. Lord, maraming salamat, Lord. Purihin ka, Ama. Lord, salamat, Lord. Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Lord. Kayo po ang papuri na may pasasalamat sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. 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 Naniniwala po ako na na-bless po ang bawat isa. Amen. So ngayon, bago po tayo dumako sa tithes and offering, may ni-reveal po sa akin si Lord ngayon. Usually po kasi tuwing dumadako tayo sa tithes and offering, laging usual yung, sige po, dadako na tayo sa tithes and offering, tapos ililay hands natin yung mga offering natin. Then, ni-reveal sa akin ngayon ni Lord na when we say giving, hindi lang siya nag-specify within our financial. Na even now, napaka-bless ni Lord na binigyan natin siya ng time. Doon pa lang sa pagbibigay natin ng time, yun, ginigive na natin sa Panginoon, nabe-bless na siya. Gusto ko lang pong linawin na sa tithes and offering, hindi lang po siya lagi nag-specify sa money or kahit ano. Even your presence na nabe-bless ang Panginoon. Amen? So ngayon po, dumako na tayo sa pagpipray natin sa tithes and offering. Amen. Gusto ko pong buksan natin yung puso natin na ibigay yung oras natin ngayon kay Lord. Amen. Yes, Lord. Father, in the name of Jesus, Panginoon, sa araw na ito, O God, wala kaming ibang sasabihin, Panginoon, kundi wala kaming ibang sasambitin, Panginoon, kundi ang pasasalamat, Panginoon, sa iyo, O God. Lord, as we give our time, Panginoon, ang aming presensya, Panginoon, sa iyo, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na mabibigyan kami ng panibagong revelation, O God. Naniniwala din ako, Panginoon, na as we give, Panginoon, right now, hindi po kami nag-e-expect, Panginoon, ng kahit anuman, O God. Dahil sa araw na ito, Panginoon, ibibigay lamang namin ang aming puso, Panginoon, ang aming isipan, O God. Naniniwala din ako, Panginoon, na lahat ng pangangailangan namin, O God, ay na-provide mo na in the name of Jesus, O God. Naniniwala din ako, Panginoon, lahat ng pagkukulang na meron kami, O God, ay punong-puno na, Panginoon, sa pamamagitan mo, O God. Lord, naniniwala din ako, Panginoon, na sa araw na ito, Panginoon, makaka-receive, Panginoon, ng panibagong learning ang mga kamagulangan na ito, O God. In the name of Jesus, Panginoon, maraming salamat po, O God. Patuloy po naming ibabalik sa inyong pinakamataas na papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Are you blessed? Amen. Sarap pong magpuri sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So darako po tayo ngayon sa announcement po natin. Before anything else po, no, i-welcome po natin si Lola
Cleopas Rivera from Candating na invite po ni Madam Malaya and Madam Josa. And Marvin Velasquez, from San Agustin Sur, invite naman ni Brother Johnson. Amen. Amen. Palakpakan po natin sila at i-welcome po ang ating mga kapatid. Amen. Welcome po kayo dito sa IPGM Arayat. Amen. So, yun po. So, sa announcement po natin, sa ushering ministry po, meron po kayong emergency meeting after ng service. And then, all ministry heads, magpaiwan po after din ng service. And especially, Madam Eileen. Amen. So, magpaiwan po kayo. And then, all RRF leader and assistant, magpaiwan din po kayo after ng service, after this service. Amen. So kapag po announce po namin, kapag po ongoing po yung service, amen. So lahat po na nasa labas, pumasok na po kayo. Amen. 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 So yun po. So welcome po natin ang ating pastora. Amen. Sige po. Ongoing na po yung ating word. Amen. Si ating resident pastora. Amen. Pastora Che Pujishima. Amen. Amen. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga. Pakisabi po sa katabi mo, maya payabak ka. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tayo lahat ay tumayo. Minsan po nating pasalamatan pa ang Panginoon before po tayo darako sa Word of God. Hallelujah. Thank you, Lord. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. Ang kaharian mo, Panginoon, ay narito na. Ang iyong mga anghel, Panginoon, ay kasama namin sa umagang ito. We declare and decree right now, O God. Let your presence be moved. Let the peace, let the joy, let the love of God, Panginoon, ay i-embrace kami, Panginoon, sa umagang ito. At naniniwala po kami, Ama, na sa umagang ito, hindi po aksidente na kami nandito ngayon, Ama. Maraming salamat, O God, katulad ng sinabi mo sa iyong mga salita. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Salamat, Ama. Dinideklara po namin, Lord, hindi po kami lalabas sa lugar na to, Panginoon, na hindi dala ang portion, ang pagpapala, ang pabor, ang provision mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, especially po sa ating mga first-timer. Welcome po kayo. Amen? So kami po ay in behalf of IPGM Arayat, no? Kami po ay lubusang nagagalak. Amen? So kayo po ay narito ngayon at naniniwala po ako na merong nakahandang pagpapala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi po aksidente na tayo ngayon ay nandito. Lahat po ng maririnig ninyo, yan po ay nanggaling po sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang lahat ng bagay ay may panahon. Amen? Ang sabi ng mga ngaral chapter 3 verse 1 to 11, there's a season for everything under the heavens. Amen? So ang sabi doon, may panahon na iiyak ka, merong panahon na tatawa ka. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-ani. Amen? Amen po ba? So, ibig po sabihin, tanong ko lang po, ito po bang sinasabi ng salita ng Diyos ay totoo po bang nangyayari sa atin? Amen? Ngayon, ating kang milyon, bukas atin na ka na namang milyon. Yeah? Ngayon, ang pabor ng Diyos ay nararanasan mo, bukas himala ng Panginoon. Amen? Hindi po pare-pareho ang nararanasan ng buhay ng isang tao. Anumang sekta, anumang relihiyon, no? Ang pagsubok po ay parte ng buhay ng tao. Amen. Sino po yung naniniwala doon? Amen. Subalit sa bawat pagsubok, sa lahat ng mga believers, sa lahat ng mga hinirang ng Diyos, ay normal. Amen. Amen po ba? Sino po dito yung walang pagsubok? Taas nga po ng kamay. Sino po dito yung hindi na mo problema? Pwede po bang magtaas ng kamay? Amen. Yung kakainin mo mamaya, problema din yan. Amen. Amen po ba? So, ibig po sabihin, normal po sa atin bilang tao na nararanasan ang bawat problema, ang bawat sitwasyon
Subalit ang kagandahan po ay ngayon po, every time na na-encounter po natin yung mga trials, may mga pagsubok, kasama po natin ang Panginoon. Amen? Kaya nga po sabi nung kanta, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, ang sabi ng kanta, hindi ako masusunog. Bakit? Pagkat kasama ko ang Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen? Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po ay darako na sa salita ng Diyos. Amen? Okay. Meron po tayong part 2 sa ating pong pag-aaral po about revival. So kung pong natandaan po natin, no, yung last na tayo ko po dito, ang ating pong pinag-aralan, may part 2 po siya, to revive or not to revive, part 2. Okay, sa ating pong, balikan po lang po natin para meron po tayong background, no? Doon sa tinalakay po natin, ano ba ang revival? Revival is the visitation of God brings to the life of every Christians. Amen. Ang revival po, ito po ay nasa sa atin na. Tayo pong tumanggap, kumilala, tinanggap ang Panginoon. Hindi lang ba sa tinanggap, naniwala, kasamang may pananampalataya. Lahat nga po, no, na nakaranas ng pananampalataya, paniniwala, no, na tinanggap si Kristo sa kanilang mga puso. Ibig sabihin po, ang sabi ko nga po, you experience the true revival. Amen. Pagbabagong buhay na kasama si Kristo. No, pagbisit, no, pagbisita ng ating Diyos sa atin dahil meron tayong bagong buhay kasama niya. Amen. Revival is an inner rush of the Spirit and the time of refreshing. Amen. Na-refresh ba tayo nung nakilala natin ang Panginoon? Amen. Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon sa ating mga buhay, ano yung buhay na meron tayo? Amen. Siguro, sabi nga, hindi tayo nare-refresh. No, ano ba yung refreshing sa spiritual? Yung pong sinasabi dito, no, tayo po, ang sabi ng Biblia, no, lahat ng tao ay nagkasala. Amen po? So, ibig po sabihin, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, tayo po ay punong-puno po ng kasalanan. But when we experience the power of God in our life, when we accept the Lord in our life, there is transformation. Amen. Sino po dito naniniwala na transform ang kanyang buhay? Amen. Sabi niya, it is when one believer gets right with God. Amen. Ang lahat po ng mga kumilala, hinirang ang Panginoon. Ang sabi niya, it is when one believers get right with God, allows the Spirit of God to fill his or life without wavering. Amen. Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, may problema, may pagsubok, no? Ang sabi dito, tayo pa rin po ay nakatayo, no? At ang sabi dito, kailangan po hindi nagwe-wave, no? Yung mga bagay ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng bawat mga circumstansyang nararanasan natin. Amen? Amen po ba? Hindi nagwe-wave ang ating paniniwala, hindi nagwe-wave ang ating pananampalataya, hindi nagwe-wave yung paniniwala natin na kasama natin si Lord. Amen. When each believer begins to realize their sin and turn to God. Amen. Nung tinanggap natin ang Panginoon, inaccept natin siya, pinatawad automatic ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Kaya nga, na-repress, hindi itong katawang panlupa na to yung ating kaluluwa. Amen. Amen po ba? Okay, sa part 2 po, meron pong another meaning about revival. Another meaning for revival is renewal and restoration. It is closer of life, love, and power of God. Ano ba ibig sabihin ng renewal? Renewal, it means change, pagbabago. Amen. Meron po bang pagbabago sa buhay natin? O ibig sabihin, yung revival, ang ibig niyang sabihin, merong changes, merong renewal na nangyari sa mga buhay natin. Amen po ba? And then, restoration. Anong ibig sabihin ng restoration? Restoration means panunumbalik. Ang sabi ko no, nung nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, nagkasala ang tao from the Garden of Eden, subalit hindi hinayaan ng Diyos na manatili ang tao sa pagkakasala, kaya nanumbalik, na-restore, no? Na-restore, imuling ibinalik ng Diyos ang totoong identity ng tao. Kaya merong restoration na nangyari. Merong panunumbalik ang tao sa Diyos muli. Why? Because doon sa may napako, doon sa napako sa krus 2,000 years ago, for you and for me, we receive the gift of salvation. Kaya na-enjoy natin ngayon yung buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Ang tanong ko po, meron bang renewal and restoration sa ating mga buhay? Sino po'y naniniwala doon? Magsabi ng amen. Amen. In Psalms chapter 85 verse 1 to 13,
Okay, basahin ko po siya. Okay, in Tagalog and in English. Okay, ang sabi po dito, Lord, you poured out blessings on your land. You restored the fortunes of Israel. You forgive the guilt of your people. Yes, you covered all their sins. You held back your fury. Sabi niya dito, you kept back your blazing anger. Now restore us again. God of our salvation. Ayan po tayo. Put aside your anger. Ang sabi niya, against once more. Will you be angry with us always? Will you prolong your wrath to all generations? Won't you revive us again? Ito po ay katanungan. Amen. Sabi niya dito, so your people can rejoice in you. Show us your unfailing love, O Lord, and grant us your salvation. Na-receive po ba natin yung kaligtasan? No, ang sabi niya dito, listen carefully to what God the Lord is saying, for He speaks peace to His faithful people. Amen. Nangungusap daw po ang Diyos sa pamamagitan, no, ng kapayapaan at ng pananampalataya na meron tayo. But let them not return to their foolish ways. Ito po ay reminder sa atin. Amen. Na kailangan, after natin tinanggap ang Panginoon sa ating mga buhay, ang sabi dito, huwag na tayong manumbalik doon sa dating tayo. Amen. Amen po ba? So ang sabi dito, surely His salvation is near for those who fear Him. Amen. Hallelujah. Sabihin natin, ako yun, ako yun. Ang sabi niya, surely. Yeah? Surely His salvation is near for those who fear in Him. Sino po rito ang may pagkatakot sa Panginoon? At ang pangako ng Panginoon, kung may takot po tayo sa Diyos, surely, 100% the salvation of God ay na-reveal sa bawat isa sa atin. Ang sabi niya, so our land will be filled with His glory. Kaya nga ang buhay natin, bagamat mayroong mga pinagdadaanan, nakukuha pa natin mag-rejoice. Nararanasan natin yung kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Unfailing love and truth have met together. Ang sabi niya dito, gusto ko to. Pwede bang balikan yon? Balikan natin yon. Ang sabi niya dito, no? Unfailing love and truth have met together. Next. Susunod, righteousness and peace have kissed. Hallelujah. Tayo yon. Amen. Truth spring up from the earth and righteousness smiles down from heaven. Amen. Ayan ang pangako ng Panginoon sa lahat ng mga tumanggap. Ang kaharian ng Diyos ay bumaba dito. Amen. Hallelujah. Parang ako lang yung nagre-rejoice. Amen. Gusto ko to, 11. Truth springs up from the earth and righteousness smiles. Eto, kaya kapatid, nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, you are righteous. Ikaw ay matuwid. Ang sabi dito, with a smile. Amen. Kaya nga, may kumpiyansa ka na matuwid ka na sa harapan ng Panginoon. Amen. Ang sabi niya dito, righteousness smiles down from heaven. Yes, the Lord pours down His blessings. Amen. Pag sinabing blessing, tuwang-tuwa kayo, ha? Our land will yield is bountiful. Hallelujah. O, deklarahan nyo na ngayon. Bountiful harvest. Amen. Wow, thank you, Lord. Your crops. Financial. Amen. Physical, emotional, spiritual. Amen. No ka rin tamo pa, balami ang tamo, King Vikings. Righteousness goes as a herald before Him, preparing the way for His steps. Amen. Napakaganda po ng verse na to. Amen. Hallelujah. As we study this chapter of Psalms, kung pag-aaralan po natin ang buok, ang aklat po ng awit, ang sabi niya dito, let us declare in prayer that we may become deeply hunger for God experience. Kung naiintindihan po natin itong teksto na to na binasa natin, ang pangako ng Diyos, makikita natin nandun na lahat no? Bountiful harvest, righteousness, and the heavens, ang sabi niya, came down for us. Amen.
At ang sabi niya doon, ibinigay niya yung pagiging matuwid natin sa kanyang harapan because we accept the Lord as Lord and Savior ng ating mga buhay. And ang sabi niya, no, kailangan daw natin deklarahan sa mga buhay natin itong account na to. Declare in prayer that we may become deeply, pag sinabing deeply, ilalim pa, laliman pa. Amen. Yung ating relasyon, yung ating pakikipag-communicate sa Panginoon, ang sabi niya dito, and became deeply hunger for God to experience the full scale, wow, of the Holy Ghost. Amen. True revival for those who are willing to seek and accept Him. Ito po yung balandang balita sa lahat po ng aming mga first-timer. Mararanasan po, no, ang pangako ng Panginoon, katulad po ng ating binasa, when you accept the Lord. Amen, sa ating mga buhay. Kaya nga po, ang revival ay nararanasan po, ang totoong revival ay nakakaranas po yung totoong tumanggap. Amen? Amen po ba? Yung talagang na-renewed. May renewal na nangyari sa kanya. Katulad ng sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. Kung sino man ang nakay Kristo na, siya na ay bagong nilalang. Ang dati niyang pagkatao ay wala na, siya ay bago na. So ibig po sabihin, ang tinutukoy yun, yung dating ikaw, ano ba yung dating ikaw dati? Amen. Ano yung buhay natin? Bago natin nakilala ang Panginoon, bawat isa sa atin, merong mga bad story. Amen. Tama po ba? Nung bago natin tinanggap ang Panginoon, merong mga bad story yung buhay natin. At masasabi natin yung kwento natin dati ay hindi maganda ang kwento ng buhay natin. Why? Because we didn't know, hindi pa natin kilala ang Panginoon at hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa mga buhay natin. But when we experience, when we accept the Lord, nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon, nakilala natin siya at ang maganda, hindi lang basta nakilala natin, kundi nararanasan natin siya. Kaya nga ang sabi niya dito, kailangan laliman pa. Lalaman na? Laliman pa yung ating pagkakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tinanggap natin. Alam niyo po ba kaya ang mga Kristiyano, mga born again, ang mga believers, may totoong pagbabagong buhay kasi po ang totoong nabago hindi po pisikal. Ang pisikal po ay madaling baguhin yan. Kung yung ilong mo ay talagang makasinghot dahil sobraya santing, sobraya flat. Ang dami na po, ang siyensya ngayon, pwede na kang magpatilo sa harong. Nung yung mata mo, maragulya, pwede mo yung kalati. Totoo yan. Nung naman, di ba? Eto pang magandang balita, di ba meron na? Meron ng mga machine, for example, you are chubby. Excuse me po, wala po akong pinapatamaan. Example lang po to, no? Kung chubby ka, even your face, even your cheek, even your body, ay pwede nang paseksihin. Kung gusto niya ng operation, meron. Lipo. Meron na ngayon, yung mga bago ngayon, machine lang. No? Talagang dudurugin yung mga facts na yan. Amen po ba? Yan ang pisikal na pwedeng baguhin ng siyensya. But, as a believers, when we accept the Lord in our life, ang nabago po sa atin is our inside. Pag sinabing inside, our inner being. Ano ba yung nasa inner being natin? It's involved our soul and spirit. Amen po ba? Kaya nga po, may pagbabagong buhay sa lahat ng mga believers na tumanggap sa Panginoon because ang nabago sa kanila ay inner. Kung ang nabago sa kanila ay ang kaluluwa na yan ang siyang magmamanifest in our physical body. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Okay po. Nakukuha nyo naman pala eh. Okay. Ang sabi niya dito, revival can experience for those who are willing to seek and accept Him. Hindi po usapan dito kung bata ka, senior ka, or kabataan ka, ang usapan po dito ay kung papaano po natin gustong ma-experience ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Nakukuha po ba natin?
7 steps. 7 steps, sabi niya dito, para ma-experience po natin ang totoong revival. Number 1, we must confess that we need the revival in verse 6 ng ating binasa. Pwede bang pakiano? Okay. Yung munang verse 6, bago tayo pupunta dyan. Okay. In verse 6, ang sabi niyang unang puntos natin, we must confess. Kailangan daw natin i-confess that we need the revival. In verse 6 po, won't you revive us again? So, ang magdidesisyon po dito, tayo po. Okay? Kasi tinatanong po tayo ng Panginoon, kung tayo daw po ay i-confess natin na gusto nating maranasan ang revival. But, nag-confirm po dito sa verse 6, tinanong niya tayo, won't you revive us again? And so your people can rejoice in you. So, ibig pong sabihin, nakasalalay po sa gusto nating maranasan ang buhay, no, na revival, no, panibagong buhay sa Panginoon, ang magdidesisyon po nito tayo. Okay po? Ephesians chapter 2, 12 to 13, ang sabi po dito, halalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Ang sinasabi po dito, yung dating buhay natin. No? Ano pa yung dating buhay natin? Hiwalay po ba tayo sa Panginoon? Yes. We know God, but we didn't experience. Kilala natin may Diyos, may langit, at merong impyerno. Alam natin yon. Tama po ba? But ang sabi niya dito, alalahanin ninyo na noong panahon yan, iwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel. Amen. So, ibig pong sabihin, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, kasama tayo dito. Alam natin na may Diyos, alam natin na merong langit, at may lupa, at may impyerno, alam natin yan. But ang sad to say dito, no, hindi natin na-experience. Hindi natin alam na itong mga bagay na to, ay totoo ba, in reality, mangyayari ba ang lahat ng ito? Amen? But, ang sabi niya dito, at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos, nooy nabubuhay kayong walang pag-asa sa Diyos. Ito yung buhay natin dati. Kaya nga po din nyo ba napapansin, di ba? Pag nanood ka sa social media, nanood ka sa balita, even dito, no, mababalitaan natin, may magkikitil ng buhay, tapos tatanungin mo, ano naging problema, tapos napakaliit lang. Nakakalungkot. Yung problema na, paano makakabayaran yung utang mo? Initin na yung buhay ka doon sa simpleng bagay mo. So, ibig sabihin po, nagko-confirm po ba dito sa sinasabi ng Panginoon? Yes. Kapag tayo po ay hiwalay at hindi natin kilala ang Panginoon sa mga buhay, may possible na talagang yun yung magiging buhay natin. Kaya nga, ang sabi niya dito, no, nooy nabubuhay kayong walang pag-asa sa Diyos. Yung po bang mga ito mo po ba talagang nangyayaring ito sa paligid natin? Bakit? Tanong ko lang, bakit po nila nagagawa itong mga bagay na to? At nakakalungkot pa, gagawin yung isang bagay na merong mga buhay na maapektuhan. Alin yon? Gagawin mo yung isang bagay, and then hindi mo iniisip yung mga maiiwan mo sa mga mahal sa buhay. Especially kung yung anak mo ay pito, mayroon akong nakikita ganyan. Iniwan ang kanilang mga anak, ganito, ganyan. Bakit? Hindi na nakaya ang problema, hindi na nakaya ang takbo ng buhay na kinakaharap niya. Kaya nga po, ang sabi niya dito, ito yung buhay na meron tayo dati. But, ang sabi po dito, ngunit, ito na yung pangako ng Panginoon. O, ready na kayo dito. Lahat ng mga nabago, lahat ng mga na-renewed sa Panginoon, magsabi ng Amen. O, ito yung pangako ng Panginoon. Ngunit, dahil ngayon, sa pakikipag-isa kay Kristo, lahat na ng mga nakipag-isa kay Kristo, taas nga yung lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo, ito yung pangako ng Panginoon, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ayun yung dahilan bakit namatay ang Panginoon, to save us for our sin. Amen? Nailapit tayo ngayon muli sa harapan ng Panginoon nung siya ay nagkatawang tao upang bayaran ang kasalanan na tayo ang gumawa. Madalas kong ine-example ito. Example,
Ating kong utang, meron akong utang 1 million. Tapos sasabihin ni Papsi sa akin, Pastora, wag mo nang isipin yung utang mo, ako nang magbabayad. Amen? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Ganyan po ang ginawa ng Panginoon. Anong malay ng Panginoon sa mga kasalanang ginawa natin? Pero binayaran niya. Ang sabi dito, we have the gift of salvation sa pure gold. Kapag nag-announce ang pure gold, may sale. Amen? Merong free. Yung asawa ko gusto free. Kaya gusto niya every time meron akong card para daw po makuha ko yung lahat ng mga free. Lahat tayo, sino po dito yung gusto ng free? For example, may nag-invite sa'yo. Tara, librida ka Vikings. Huli mo na, wala pa man, ha? Vikings na yan. Di ba? Sobrang saya. Amen? So parang ganun yung ginawa ng Panginoon sa atin. Walang malay ang Diyos sa mga kasalanan natin. Kaya nga ang sabi ng Bible, napahiwalay ang tao, panandalian. Napahiwalay siya. Why? Because nagkasala. At yung kasalanan na yon ng ating mga ninuno, hanggang yon nagre-ring. Nagro-rule ba siya ngayon, hanggang ngayon sa mundo? Yes. Kaya nga po, we are blessed. Kaya sinasabi ko, tayo ay mapalad. Bakit? No? Na hindi na tayo mapaparusahan ang sabi ng John 3:16. Kundi magkakaroon tayo ng ano? Buhay na walang hanggan. Ang akala po ng iba, once na kinitil ang buhay nila, yun na yung katapusan. Yun na yung katapusan ng paghihirap nila. Hindi po totoo yun. Meron pang isang buhay na naghihintay. Di po natin tatanggapin ng Panginoon sa mga buhay natin, kasama po tayo doon. Amen? Amen. Nakukuha po ba natin? Ngunit dahil ngayon sino po dito yung nakipag-isa na kay Kristo, Jesus? At naniniwala sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo po ay na-revive. Nagkaroon po tayo ng renewal of our soul, our spirit. Nagkaroon ng restoration. Nanumbalik tayong muli, ibinalik tayong muli doon sa presensya ng Panginoon. Ibinalik tayong muli doon sa totoong dinisenyo ng Diyos para sa atin. Amen. Amen. In the outside world, ang sabi niya dito, there is no hope. Totoo po yan. Kasi, kung meron pong pag-asa sa mundong ginagalawan natin, sana wala nang nagpapakamatay. Sana po wala nang nasisiraan ng bait. Sana po wala nang nakakaranas ng anxiety. Sana po wala nang na-stress. So, ito po yung mundong ginagalawan natin. Nakukuha po ba natin? Because most of them are outside in the covering of the church. And the church na sinutukoy po ng Biblia, tayo. Amen po ba? Kaya nga po nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon, nawawalan po ng sapat na pag-asa because sa mga bagay na nakikita natin, sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin, naapektuhan po tayo doon sa attachment na sinasabi ng mundo. Tama po ba? Kaya nga po, ang sabi niya po dito, and ang nakakalungkot, because of them, no, they are outside. Outside po. Bakit outside? Ibig po sabihin, wala po sila sa covering, doon sa plano at layunin ng Diyos para sa kanila. Kaya nga po, kapag tinanggap po natin ang Panginoon sa mga buhay natin, ang nagiging sentro po, ang laman, pinakasentro ng ang puso po natin, hindi nyo po ba napapansin siya yung sentro sa parte ng katawan natin, inside? Bakit kaya? No? Kaya nga po, inilikha ng Diyos, no? Isa sa mga kinreate ng Lord, ang puso ang naging sentro ng ating physical o ng ating inside because gusto ng Panginoon na maging sentro ng ating mga puso ay siya. At kapag si Kristo, ang Lord Jesus, ang siyang nakaupo, ang sentro ng ating mga puso, so tuturuan po tayo ng Panginoon. I-reveal po ng Panginoon yung mga bagay-bagay na minsan hindi natin naintindihan at naunawaan. Amen? Kung yung mga bagay na ito na-experience
experience mo, no, nawawalan ka na ng pag-asa, at sometimes, dahil nawawalan ka ng pag-asa, nadi-discourage ka, tinatapos mo yung buhay na merong nakalaan para sa'yo. Amen po ba? So, ang sabi niya po dito, no, because most of them are outside in the covering of the church, the revival is the only way. Amen. Ang karanasan po natin sa Panginoon, no? Ang sabi niya dito is the only, ito lang po ang pinakasusi of the tragic situation of the world. Amen po po. Siguro po kung wala tayo kay Lord, nung pandemic, nasaan na tayo? Sipin mo, bawal lumabas. 2 years. Nung bata ako, ang sabi ng nanay ko, pag meron, sabi niya, lalapit sa iyo na nakamas, sabi niya, huwag kayo sasama. Kasi nanghumunga ng bata yun. Nung pandemic, lahat nakamas. Ibig palang sabi, lahat tayo nangunguha ng bata. Amen. Kaya nga po ang sabi, nung daw pandemic, hindi nasingkata ang sarong. Singkasanting na mato. Why? Kanya nakatakap yung, makatakap. Pakasabihan may tawas, alubong may king palengke, atuan na kayo, mo pala balo, sipin may bali. Nakuha po ba na, yung pandemic na yun, sino po ba'y nakahula niyan? Wala. Ang akala natin, panandalian lang yan. Sipin mo, 2 years? Almost 2 years. Bawal lumabas. Ghost town. Dati-dati napapanood lang natin. Ngayon, in reality, nangyari. So, ibig po sabihin, ang salita ng Diyos ay totoo po. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang lahat ng bagay ay maglalaho. Ang katawang lupa na to, lahat ng bagay na meron tayo, they are temporary. Lahat po yan ay maglalaho. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sabi niya doon, subalit ang aking salita lamang ang mananatili hanggang wakas. Nakukuha po ba natin? In our, sabi niya dito, punta po tayo, in the church, many churches are, sabi niya dito, worldly because of the formal and lacking in spiritual power. Ang sabi niya dito, by vitality, ang sabi niya, only the revival can alter this state of affairs. In our own lives, how powerless we are. Ang sabi niya dito, how frequently we fail. Our testimony seems, sabi niya dito, ineffective. Revival is our personal need. So ipinapakita po dito, wala na pong iba na maging susi ng lahat. Kundi, yung mismong tayo po mismo ay maranasan, no? Ang Panginoon sa mga buhay natin. There will never be any revival until we are willing to admit our desperate need for it. Ang revival daw po, ang sabi niya dito, no, ay hindi kailanman mararanasan unless that you are willing to accept the fact that you are desperate needed. Amen. Kailangan mapatunayan mo sa sarili mo na kailangan kong maranasan ito. Ang refreshing ito. Kailangan kong maranasan na mas lalo pa akong lumalim. No? Sa pagkakilala ko sa Panginoon, mas lalo pa akong lumalim. No? Para maranasan ko ang Panginoon sa buhay ko. Amen. Hanggat hindi daw po tayo nagdidesisyon that we are not willing to accept the fact that we are desperate to need it. And after that, you are willing to desperate to accept the fact na kailangan mo siya, and the Lord God will allow you to experience of His power, of His love. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Number 2. We must admit the possibility of revival. Sa verse 1 to 3. Open. Sa verse 3. 1 to 3. Lord, you poured out blessings on your land. You restored the fortunes of Israel.
You forgave the guilt of your people. Pinatawad ba tayo ng Panginoon sa mga kasamaan natin? Yes! Sino dito yung pinatawad? Ako lang ba yung pinatawad? Sabihin natin, yes, Lord, thank you. Amen. You forgave the guilt of your people. Yes, you covered all their sins. Amen. Pinatawag ng Panginoon ang ating mga kasalanan. You held back, sabi niya dito, your fury. You keep back your blazing anger. Yung dating, no? Galit ng Diyos sa atin. Katulad, balikan natin yung Israelites. No? Ang sabi doon, nung makilala natin ng Panginoon, no, tinanggap natin siya sa ating mga buhay, wala na siyang natatandaan sa ating mga kasalanan. Amen? Ganun po ang Panginoon sa mga buhay natin. Jeremiah chapter 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo maunawaan. Amen? Darating yung pagkakataon sa mga buhay natin. Naririnig po ako ng ang boses, no? Nung aking halaga. Ano, maya pa yan, revive yan, kasi sasagot. Yan, kaya ko sasagot. Amen. Sabi niya dito, no? Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. At yung mga bagay na hindi mo naiintindihan na na-experience mo sa buhay mo, ipapaunawa ng Panginoon. At ang sabi niya dito, merong pagkakataon sa mga buhay natin, hindi natin maintindihan. Hindi natin maunawaan bakit nangyari to. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, ipapahayag ng Diyos, no, ayon sa kanyang plano, yung mga bagay na mahiwaga na hindi mo maintindihan. Ano ba yung buhay natin ngayon? Ano ba yung mga sitwasyon na nararanasan natin ngayon? So, ang sabi po ng Panginoon, ang lahat daw po na lalapit sa Kanya, no? If we confess, we admit the possibility of the revival. Ang sabi niya dito, kung tatawag ka sa Kanya, ipapakita ng Diyos ang mga bagay na hindi natin maintindihan at maunawan. Only Jesus will satisfy our need. Amen? Amen po ba? Alam niyo po yon, yung ang tindi ng pagsubok, ang tindi ng problema, pero sasabihin sa iyo ng Panginoon, di kita iiwan, di kita pababayaan. At ang sabi po doon sa Revelation, I am the beginning and the end. Ako ang simula at ang wakas. I am the Alpha and Omega. Ayun yung mga salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, if is the beginning and the end, so ibig sabihin siya ang simula at ang wakas. Lahat po tayo dito, itong katawan na to, mawawala yan. Kaya nga po, itong katawang panlupa na to, temporary. Kung hindi po temporary yung physical natin, sana po wala nang tumatanda. Lahat po tayo 16. Amen? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Amen po ba? Bakit merong namamatay, merong isinisilang araw-araw? Nakukuha po ba? Nakukuha niyo po ba? So, yun sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng isalig, isandigan yung mga buhay natin sa mundong ginagalawan natin. Because our life is temporary here. Ang buhay natin po dito ay temporary. Kaya nga po, di ba, minsan, nabalitaan mo, siguro ako, example ko dito, yung husband ko, no? Di siya nagkasakit. Di siya nagkasakit. Nag-ministry pa kami. But sad to say, we experienced accident. Sino po ba yung makakaisip that time na mawawala siya sa isang iglap? Amen? And puro din akong katanungan that time. Nasa ministry kami. Galing kami sa ministry. And then, galing siya sa misyon. But, bakit nangyari yun? At ang matindi doon, yan nagkasakit. Yun ang masakit. Biglaan. Maya pa itang akit mong balo mo, may sakit siya. Di ba? Ayaw mo nang nakikitang nahihirapan siya. At yung prayer mo, dahil ayaw mo na siyang nakikitang nahihirapan, Lord, nung namin kalooban mo. Pero yon, wala. So, ibig po sabihin,
na dati-dati katanungan lang malaki sa akin yon. Tapos in reality nangyari. So ibig po sabihin, lahat ng bagay sa atin dito sa mundo ay temporary. Power, kayamanan, posisyon, lahat po yan ay temporary. Amen? Amen po ba? Pansamantala lang po. Ang permanente lang po na alam ko ay ang Panginoon. Hawak ng Diyos yung buhay natin. Nakukuha po ba natin? Amen. Glory to God. Are we convinced? Are we convinced that revival is possible? Yes. For those na experience niyang renewal at restoration sa kanyang buhay. Of course. In this chapter, Psalms chapter 1:3, ang sabi niya, God reminds us of what He has done, how He restored us. And the fact that God wants us to experience from the past and present time the possibility that true revival is with us. So ang sabi ng Panginoon, hindi after ng Panginoon kung ano yung past, kung ano yung present mo ngayon. Ang usapan ngayon, ang tanong ngayon, ay kino-convict ka ba? Kino-convince mo ba ang sarili mo para maranasan siya? Para makilala siya? Doon after ng Panginoon. Hindi after ng Panginoon kung ano yung mga nakaraan natin. Ano ba yung mga nakaraan natin? Sabi ko, may mga bad story tayo. But when we accept the Lord as Lord and Savior, lumapit tayo, kinonfess natin sa Lord, I need this revival, I need this renewal, I need this restoration. At ang sabi ng Panginoon ngayon ang sabi ng Lord, I will accept that. Gusto mo bang maranasan ako? Yes, I will. Ang sabi ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ko, ang magdidesisyon niyan tayo. Amen. Kahit ang Panginoon, literal pumunta siya dito sa lupa. No? Para sabihin sa'yo, if you want the revival, gusto mo bang maranasan ako? If hindi tayo magdidesisyon, wala din magagawa ang Panginoon. Nakukuha po ba natin? Hindi po ako galit, nagpapaliwanag lang po ako. Kasi po kung makikita natin, no, gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi ko nga, ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Sino ba sa atin na sasabihin sa inyo, kaya kong ibigay yung buhay sa'yo? Siguro kahit asawa mo, kahit kaibigan mo, kahit kapatid mo. Amen? Sasabihin sa'yo, kahit hindi ako, pwede kayong ibigay ako. Ako, meron na ako na-experience na ganun. Meron akong kaibigan, sasabihin niya, hanggang na ano pang mayari, kahit hindi ako, pwede kayong yandog kaya ako. Amen? Pag naaalala ko tong tao na to, naiiyak ako eh. Kasi first time, no? Even my husband. At itong taong to, nasasabihin sa'yo, gano ka rin ka pa, hanggang nang mayari. Even hindi ako, agyo kay ngibiyeki ako. Why? Because we have relationship. Meron kaming relasyon. Amen? Magkaibigan kami, kuya, tinuring kayang kapatid, tinuring kayang tabang. Yeah? Why? Ating kaming relasyon na malalam. Same with the Lord. Amen? Ganyan yung ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? Nakukuha po ba natin? Ganon na ganon ang himahin ng Diyos nung ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kaya nga ang sabi niya dito, hindi after ang Panginoon kung usapang nakaraan, usapang dating ugali na meron ka, o palagi ako may pati-pati tangin ni Kenny. Kung yung ugali natin dati, yung nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, ay, palagi ako ating gunutan kayo, ating tumbukan. Why? Because yung mga kapintasan, yung mga pangit na meron tayo. Amen. Yun yung sinasabing renewal na nangyari. Tapos may restoration. Ano yung restoration? Ibinalik ka muli ng Diyos Ama doon sa original plan niya sa iyo in Genesis 1:26. Ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa aking wangis. Ito yung original identity ng tao. Ito yung original disenyo ng Diyos sa tao. Pero dahil nga po merong disobedience na nangyari, kaya napahiwalay pansamantala ang tao sa Diyos. Pero merong panunumbalik, may restoration. Alam niya kung sino yung ginamit, yung namatay sa krus. Yung inaalala natin every year.
Special, memorable, same with God. Nakukuha po ba natin? Hindi after ang Diyos doon sa past. Hindi after ang Panginoon dito sa present na ginagawa mo. After ang Panginoon. Paano ka lumapit at i-confess na sasabihin mo, Lord, gusto kong maranasan. Gusto kong maranasan ka sa buhay ko upang maranasan ko yung revival na sinasabi ni Pastora sa buhay ko. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, kapatid. Totoo po yan. Only God can change us. If we admit the possibility na kailangan natin si Kristo sa mga buhay natin. Nakukuha po ba natin? Makikita po natin yan in 2 Chronicles chapter 7:14. Nandyan ba? Ayan, ang sabi niya dito, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan at magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikuran ang kanilang kasamaan. Anong pangako ng Panginoon? Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga... Ano yung hinihingi ng Panginoon? Ngunit kung ang aking bayang kung tayo ay lalapit personal sa Panginoon at magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako, hallelujah! Hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Ano yung pangako? Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang mga lupain. Ayan ang pangako ng Panginoon. Pag sinabing pasasaganain in every area ng buhay natin, ang isang pinagpalang tao, hindi sukatan po dito na madami kang pera. Kasi kung minsan yung mentality natin, kaya ikaw ay blessed dahil mayaman ka, marami kang pera, hindi po yung sukatan. Although kailangan natin, pero sa akin, ang pinagpalang tao ay yung nakakatulog siya every night. Masaya ang pamilya. Amen. At ito pa, mas masarap din, alam mo yun, na nai-enjoy nyo yung pagpapala na binigay ng Panginoon ng buong pamilya. Para sa akin, yun yung blessed na tao. Yung nakakatulog ka, meron kang peace, meron kang love, meron kang joy. Amen? Yung matutulog ka, pagkagising mo sa umaga, yes, makaunat ka, thank you, Lord. Wow. Pero nung problema ka, kagising mo nga ba, mahaba ka baba. Yung lupa mo dati mabilog yan, putating kang problema, kakabaya. Why? Katula yun, eh. Ayun na panganapan ni Baing Babayo. Kakabaya, lupa yun. Mas manyaman na rin mabilog. Ibig sabihin, there's a joy. Amen. Amen. Tuwang-tuwa kayo, ha? Kasi po, totoo po yun. Kaya nga po, sa presensya po ng Panginoon, lago ka at santing ka. Why? Kasi po, kung gusto mong gumanda, ang sabi ng siyensya, you need to sleep very well. Isa sa mga kondisyon na kung gusto mong humaba ang buhay mo, kung gusto mong lago, kung gusto mong sumanting, matudtod kang manyaman. Pag in-interview yung mga artista, ano yung sikreto mo? Bakit nagbubloom ka? Bakit Ang sagot ng mga artista, ano sabi nila? Matulog lang. Paano ka gaganda at pupuhog, inungiyak ka matudtod? Huwa po ba? Nag-i-enjoy po kayo. Number 3. Tita Sol, naririnig ko siya. Number 3. Okay. We must recognize the source of revival. In verse 6. Verse 6 muna na. Bago yan. Balikan natin yung verse 6. Ayan. Sa verse 6 po, ang sabi niya dito, we must recognize the source of revival. Want you. Meron pong sinasabi dito, you. Ilang beses pong sinabi, you? 3 or 2. Want you revive us again? So your people can rejoice in you. 2 beses pong sinabing the word you.
So, ibig po sabihin, nakasalalay po sa atin. Amen? If we want to recognize the source, so mag-decision ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-decision ka. In Psalms chapter 62, verse 11 to 12. Hindi namiminsang aking napakinggan na ang taglay ng Diyos ang kapangyarihan. At di mababago, hindi magbabago ang kanyang pagmamahal. Ayon sa ginawa ng sino mang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. Wow! Gusto ko to, last verse. Ang sabi niya, at di magbabago ang kanyang pagmamahal. Hindi daw magbabago ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Bakit? Kasi ang sabi niya, ayon sa ginawa ng sino mang tao. Ngayon, ano yung buhay na ginagawa natin ngayon? Then, ang sabi niya, doon nababatay, doon ibibase ng Panginoon ang gantimpala na ibinibigay niya sa atin. If our life is full, nakasama si Christ, nagagawa yung mga bagay na gusto ng Panginoon sa mga buhay natin, and ang sabi niya di doon ba ibabase ng Panginoon ang pagpapala sa mga buhay natin. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kasi ang sabi niya dito, it based sa mga reaction, it based sa mga responses natin. Yung mga pagpapalang ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Kasi doon nababatay ang gantimpala mo. Ngayon ang tanong, search yung buhay natin. Ano yung buhay na meron tayo? Amen? Ano yung buhay na ginagawa natin araw-araw? Nagiging sentro ba si Kristo sa puso natin? Nagiging aware ba? Nagkakaroon ba ng puwang ang Lord sa mga buhay natin? Amen. For how many years hindi natin alam yung sabi ng Bible? Hindi natin hawak ang future natin. Hindi natin hawak yung pwedeng mangyari bukas. Yung mangyayari ngayon, yung maririnig mo ngayon, hindi mo na maririnig bukas. Yung mangyayari itong maghapon na to, hindi mo ma-experience tomorrow. Kasi yung tomorrow ay panibagong buhay. Hindi natin alam, kaya nga sabi ng salita ng Diyos, huwag mong halalaanin ang araw ng bukas. Ang sabi ng Lord, kung ang mga ibon, sabi niya doon, no, wala silang tahanan, walang sapat na tahanan, pero sila ay nabubuhay. Kung ang mga bulaklak sa parang, no, walang nag-aalaga, pero bibibiela, how much more na ikaw na tao na special sa harapan ng Panginoon. Amen. Are you special in the sight of God? Lahat nga ng special dito sa harapan ng Panginoon, magsabi ng Amen. You are special. Sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, ikaw ang special. Why? Because you are the person na inilagay ng Diyos dito para mamahala sa lahat ng bagay. Amen. Kasi ang sabi ng Genesis, lalangin natin ang tao ayon sa aking wangis. Natin. Plural. Nung ating kanganak, ito, madalas ko sinasabi to. Tapos sasabihin ng kapitbahay mo, anak mo kalupak eh. Anak mo ha. Tapos sabihan ng kapitbahay mo, kalupa na eh. Buri mo ita. Kalupak yung anak mo. Uya ako siguro, bakit? Ba't kalupa me? Muni man anak yun ah. Diba? Sasabihin ng kapitbahay mo, eto pa, sasabihin ng kapitbahay mo, ba't hindi mo kamukha yung anak? Di ba napakasakit? Masakit yun. Yun nga sa dalawang magulang eh. Tapos madalas sinasabi, kalupa ng tatang na, ikang ni mama, nasakit ka. Tapos marapakisalamin, kaya bakit nakalupa ng anak ko? Tapos eto pa, nung yung asawa mo, matango siya arong. Tapos itang arong na ikwa niya ng tatang. Putang sabihin ta, ikwa na kang ikwa itsura ng anak mo, ingarong mo. Putang kung ikang hima, manis ko ingarong ko manano yan. Ha? Pero pag sinabing, kawangis na kang kawangis ng anak mo, ikwa ng ikwa, nung nabi na, bala mo ana, ang tawag doon, may word doon eh, bala mo, pibaklas kayong harinola, ara na, yung mga word na gano'n. Pinagbiyak, no? Pinagbiyak na harinola. Yung mga kasabihan, no? Amen. Nakukuha po ba natin? Ganon na ganon tayo kay Lord. Habang, sabi ng Bible, alam niyo po ba, habang tayo ay minomold ng Panginoon, may intercession dun eh. Habang ikaw ay minomold ng Panginoon, parang isang potter, parang isang palayo, ang sabi niya doon. Gusto ng Panginoon, habang ikaw ay nilililo, no, ayon sa kanyang wangis,
No, talagang the best. Kaya nga ang tao, the best sa harapan ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, you are the best. The best ka, kapatid. Kung wala pang nagsabi sa'yo na special ka, ang ima po, ang koyang, nung wala pang sinabi kaya kang special ka, the best ka, it's about time. Ito po'y sasabihan na ng Bible that you are special. Ikaw ay special sa harapan ng Panginoon. Amen? Nakukuha po ba natin? In Psalm chapter 62 verse 5, tanging sa Diyos lang ako umasa. Umaasa. Kanino daw po tayo umaasa lagi? Sa Diyos. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya lang. Yung, sabi kanina, wala daw yung hope sa mundong ginagalawan natin. Pero dito, ang hope daw po natin ay nasa Diyos. Ay nasa Kanya. Kaya yun yung reason why we experience the joy, the peace, the love, amen, in the presence of the Holy Ghost. Sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, nakukuha mo ang umiti. Proverbs chapter 17:22, ang may masayahing puso ay nagdudulot ng medisina sa katawan. Kung gusto mong gumaling sa pisikal na katawan na anumang karamdaman ka, tumawa ka. Bakit hindi? Tawanan mo ang Amen. Number 4, we must employ the means for securing revival. 2 Corinthians chapter 7, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Okay, katulad lang po nung binasa natin kanina to. Okay? And then ang sabi niya po dito, no? We need to be passionate, believing for the urgency, draw more closer to God. Ano po yung hinihingi natin dito? Dito sa verse na to, ang sabi doon, kailangan nating magpakumbaba, manalangin, talikdan ang mga kasamaan natin. Nang sa gayon, anong sinabi niya? At patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at pasasaganain ang ating lupain. Pag sinabing pasasaganain ang aking lupain, ano man yung mga source natin, your business, your work, everything na involve yung mga source natin. Yun yung pamamaraan ng Panginoon para i-bless po tayo. Amen po ba? Tanong ko po, Pastora, paano yun? Hindi ko rin po alam. No, hindi ko rin po alam. But naniniwala po ako, kapag yung buhay natin, ipinagkatiwala po natin sa Panginoon, ang Lord po ang mag-aayos ng lahat. At ibibigay ng Lord yung tamang angel para sa iyo. Tingnan mo ngayon yung katabi mo, kung yan yung anghel na nahulog sa langit. Tingnan nyo. Ma, aran ding angel mo, duwala. Isa, rikay, na. Hinulog mula sa langit na anghel ng Diyos na gagamitin ng Panginoon para iparanas ang pagpapalang walang humpay. Maraming pwedeng gamitin ng Panginoon na mga anghel. Ang mga anghel po na inilagay ng Lord dito, ay hindi po yan yung malaki ang pakpak o whatever. Amen. Ang gagamitin po ng anghel ng Diyos upang isik yung pangangailangan natin. Sometimes, nanay, sometimes, kapatid, sometimes, kaibigan, sometimes, co-workers. Yan po ay mga anghel na ginagamit ng Panginoon. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo silang bibitawan. Yung bang pastor ninyo, anghel bang bumaba sa langit? O huwag nyo akong bibitawan. Amen? Kuha po ba natin? Amen. Kung ako sa inyo, kung meron kayong person na alam nyo, hanggang ano ka rin niyang muntayan ni Yelakwan, huwag nyong iwanan. Samahan nyo siya because yan ang gagamitin ng Panginoon para sa inyo. Amen po ba? We need to be passionate, believing for the urgency, draw more closer to God through prayer. Amen. Number 5,
We must provide the channels. John chapter 7, 38 to 39. Malapit na po ang matapos. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, ang sinasabi po ng Biblia, mula sa kanyang puso, ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga po nararanasan po natin yung pagbabagong buhay dahil po yung tinanggap nating espiritong mula sa Diyos. Because na born again po tayo, hindi sa physical, kundi sa spiritual inside. Amen? Kaya nga ang pusa, sumasampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Anong ibig sabihin nito? Kaya hindi pa natin nararanasan ang totoong pagbabagong buhay kasi hindi pa natin tinanggap si Lord. Yun lang, simple. Hindi nabibigyan ng kalwalatian ng Panginoon kasi hindi pa natin siya kilala. Amen? Although nagpapakilala siya, pero ini-ignore natin. So ngayon, hindi natin na-experience yung buhay na ganap at buhay na kasiyasiya na pangako ng Panginoon sa atin. Why? Because hindi pa natin siya ini-entertain sa mga buhay natin. Hindi pa natin siya na-accept sa mga buhay natin. Kaya hindi natin na-enjoy yung buhay na ganap at buhay na kasiya na katulad dito. Amen? Why? Bakit ngayon, sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, nagre-rejoice pa rin tayo? Why? Kasi alam natin na ang Panginoon ay katuwang natin, kasama natin, at hindi niya tayo iniiwan. Sa kabila ng mga kapintasan, sa kabila ng mga kahinaan natin, ang Diyos ay mabuti pa rin sa atin. Dakila ang kanyang katapatan sa mga buhay natin. Hindi man tayo nagiging tamad, lahat tayo, meron pang mga flaws. Amen. Kaya nga sinasabi ng John, di ba, tinitrim, pinuputol ang mga sangang hindi namumunga. Why? Anong sabi doon? Pag pinutol yan, saan ilalagay? Ilalagay sa apoy. Amen. Araw-araw hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Araw-araw binabago pa tayo na even me, even lahat tayo dito. Pero ang magandang balita ngayon, ang Panginoon, and we have your situation, you're flawless. Lahat ng mga kahinaan natin, nandyan ang Panginoon upang ituwid tayo. Nandyan ang Banal na Espiritu upang kausapin tayo na sinasabi niya, oh, relax ka mo, may gagawin, chill ka lang. If you hear the voice of God, if you hear, no, yung tinig ng Diyos, amen, mababago po ang buhay natin. Amen po. Nakukuha po ba natin? Amen. We experience revival of what the Lord Jesus Christ for us is the channel and source of revival. Kaya ang sabi ko, siya yung simula at ang wakas, siya yung pinaka-source natin, wala nang iba. Sino po dito yung gusto ang buhay ay maganda? Tuwa kayo. Yung na-enjoy mo po yung buhay, yung matutulog ka na may peace. Tapos, ang tawag doon yung pag meron kang gustong kainin, nakakain mo. Amen. Kung meron kang gustong bilhan, nabibili mo. Amen. At personal, no? Siguro sa bawat isa sa atin, yun yung buhay na ayaw na nating mawala. If yung mga bagay na yon na ayaw mo nang mawala sa iyo, keep it. No? Keep it. Ang tawag doon, ilagay mo sa puso mo, kapatid. If you want your life na merong pagbabagong totoo, alam mo yon, di ba? Parang itong taon na to, ito yung ginawa, ito yung nangyari. Tapos sa susunod na taon, parang walang pinagkaiba. Sino po yung gusto, yung buhay natin paikot-ikot? Ganito, mangan, matudtud, magobra. Tapos, sweldo Kenny, sweldo ka rin, putang kaideng mitagan, wale. Every now and then, ganun yung pinakaano natin. Sino po dito yung nangangarap na maging bago naman? Totoo po. Ako, kasi personal ako, gusto ko yun eh. Gusto ko yung ganun na yearly dapat may evaluation sa buhay natin. Ano yung last year na nangyari na hindi naganap sa buhay ko?
Amen. Na hihingin natin ng tulong ang Panginoon na we need na i-change yung buhay natin. Hindi natin mababago yon unless hindi natin ibibigay totally 100% yung buhay natin sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Ito po yung sinasabi niya dito sapagkat hindi pa naganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Amen? Why ngayon, na-enjoy natin yung pabor, yung provision ng Diyos? No? We experience the love of God. We experience the grace of God. We experience the mercy of God. Why? Because binigay na niya sa atin for free. Kapatid, ang kailangan lang ngayon, tanggapin. Amen? Wala ba? Sino ba yung dito? Wala akong pang-example Ito na lang. Meron akong ibibigay na regalo sa'yo. Paano mo may enjoy yung regalo kung hindi mo tatanggapin? Ako ng kanya nini kasi pera yan Nung ating kong tatalan ngayon pera, 1,000 pesos. At i-offer kaya ka. Kaya kanin. Kaya kanin kapatid. Paano makukuha, may enjoy yung bigay ko kung hindi mo tatanggapin? Yun po yung sinasabi dito. Kahit gustong gawin ng Panginoon yung mga bagay sa'yo, kung ayaw mo, wala po siyang magagawa. Kaya glory to God, lahat ng mga nandito ngayon, inaccept si Lord sa kanilang mga buhay. At sa mga bago po namin ngayon, yun po yung magandang balita na ino-offer po namin sa inyo. Nasa pure gold, hindi po i-offer yan. Amen? Nakukuha po natin? Amen. Hallelujah. We experience revival of what the Lord Jesus done for us. He is the channel and source of revival. Revival is the outflow of the Spirit of God through the regenerated spirit of man. Gusto ko yun, regenerated. Sa kaloob-looban natin, may nabago, may na-transform. Kaya nga yung lumalabas sa atin ngayon, nagmamanifest kung ano po ang sinasabi ng Lord sa mga buhay natin. Kaya nga po, yung pagiging born again po, hindi lang sa salita. Ang pagiging born again po, talagang totoong may pagbabagong buhay. Amen po. Kuha po natin, number 6. We must remove the obstacles. Hadlang. We must remove the obstacles to revival. Amos chapter 3, verse 3. Wala kang Tagalog dyan? Okay. Can two walk together except they be agreed? O, eto. Paano daw lalakad? No, nakasama si Lord kung ikaw mismo ayaw mo. Okay? Paano mag-agree, no? Ang mag-asawa sa isang desisyon kung hindi mag-agree. Pag hindi nag-agree ang mag-asawa, nag-agree ang mag-asawa, ano ang kalalabasan nun? Ano pong kalalabasan nun? Away. Ating magsisang tabak. Or, ating ba yun dito? May gulo. Napakalaking bagay po sa mga buhay natin. Na yung bawat hadlang sa mga buhay natin na nagiging sanhi para po hindi may enjoy. May enjoy yung blessing, may enjoy yung plano ng Diyos sa mga buhay. Kailangan tanggalin ang harang. Ano ba yung humaharang sa relasyon natin sa Panginoon? Sin. Pride. Ano pa? Yan yung mga hadlang. Kaya hindi natin nare-receive yung gustong mangyari ng Panginoon na pagbabagong buhay. Why? Because these are the most common obstacles na nagiging hadlang sa paglapit natin sa Diyos. Number 1, kasalanan. Number 2, pride. Amen. Paano natin wawasakin yan? Ang sabi ng Panginoon doon sa Chronicles, if ang aking bayan ay magpapakumbaba at mananalangin. Amen. Yun yung isang requirement na hiningi ng
agree kung ano po yung sinasabi ng Panginoon sa mga buhay natin. The greatest barrier in revival is sin. We need to walk rightly to God. Ano ba yung gustong sinasabi ng Panginoon ngayon? Kumakatok pa siya in Revelation chapter 3 verse 20. Ako'y kumakatok sa inyong sa pintuan. Ang sabi niya, kung sino man ang magbubukas nito, kakain kaming magkasalo. Ang sabi doon, kung sino man ang tatanggap sa akin, kung sino man ang magbubukas sa akin, ang sabi doon, kakain kaming magkasalo. Ibig sabihin, pag tinanggap mo si Lord sa iyong buhay, ayaan mo na iya, manuknangan, kimbiya mo, paboran may kumilos, then the Lord will move powerfully in your life. And then the revival will experience for those who are hunger in His presence. Amen. Amen po ba? Talking and praying is the one most essential thing to communicate to God. Panalangin, pakikipag-usap, pananalangin. Ang sabi niya dito, ito daw ay isang pamaraan upang lubusan natin makilala. Through our communication, through our communion with God, mas lalo pa natin nakikilala ang Panginoon. Yung ginagawa natin ngayon dito, ito ay pamamaraan para makilala natin ang Panginoon. We have communion in God. Amen po ba? Makilala natin siya sa ating mga buhay. Pinili natin ngayon na nandito tayo, so this is the right time to enjoy it. This is the right time. No, ito na yung pagkakataon, kapatid, na yakapin ang pribilehiyong ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen. Amen po ba? At ang tinig na to, ang sabi po ng salita ng Diyos, sa sinapupunan pa lamang ng ating mga magulang, alam ng Diyos na ang araw na to ay itinakda upang marinig mo ang kanyang salita. Amen po ba? Sa lahat po ng mga first-timer ngayon, kayo po ay mahal ng Panginoon. Mahal po kayo ng Diyos. Yung pong pag-response nyo ngayon na nandito kayo, kuya and nanay, yan po ay pagtugon po sa panawagan ng Panginoon. At ang magandang balita, mahal po kayo ng Diyos. Amen? Number 7, last. We shall enjoy the results of revival. Sino po dito yung nakaready na doon sa resulta? Nakasama si Kristo, naranasan ang revival. Doon po sa ating the whole chapter of Psalms chapter 85, meron pong nakapaloob doon, the result, yung resulta. We shall enjoy the results of revival. Ang sabi doon, ano yung nakapaloob? From verse 1 to 13. Number 1, salvation. Number 2, peace. Number 3, glory. Makikita natin salvation. We can see that in verse 7. The peace, kapayapaan, makikita natin dyan in verse 8. The glory, yung kaluwalhatian ng Diyos na sumasayo, makikita natin yan in verse 9. Harmony, makikita natin dyan in verse 10. And increase and expand. Your territory. You will see that in verse 11. The provision of God, ang pabor, ang provision ng Panginoon ay nararanasan natin. Makikita natin yan in verse 12. Amen. Those things. Yan pong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na nakapaloob sa Psalm chapter 85, the whole chapter, yan po ang ibinigay ng Lord sa atin. Ngayon, iisayin natin, sino po dito ay nakareceive ng salvation? Tanong ko, sino po ngayon dito ang gustong makaranas ng kaligtasan? Amen. Sa bago po natin, yan, si Kuya. Amen. Kuya, good morning. Amen. So, hindi po aksidente po na nandito kayo. And later on, we will pray for you. And then, sabi dito, nagkaroon ba tayo ng kaligtasan? O, pangalawa, sino po dito yung nagkaroon ng kapayapaan? Na walang bayad. Amen. Number 3, the glory of God. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagmamanifest sa buhay natin. Lumalabas. Amen? Amen po ba? Number 4, harmony. And then number 5, increase. Provision of God ay nararanasan po ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. So ito pong pinag-aralan natin.
No? Ang ganda po maganda po ba yung mensahe natin? Yes. Kasi nakita natin dito, isa sa mga panuntunan po ng pag-aaral po ng pinag-aralan natin, isa lang po, no, yung sinasabi ng Panginoon, kung ang aking bayan ay maninikluhod, kung aking bayan, ang sabi ay magpapakumbabang lubusan sa akin at mananalangin, ang sabi niya dito, no, diringgin ko, ang sabi niyo, ang kanilang mga panalangin. At doon sa last verse, ang sabi niya doon, at ang kanilang mga kasalanan ay patatawarin. Amen? So, ito po yung magandang balita sa bawat isa sa atin. Na kailangan po araw-araw, every moment po ng buhay natin. No, nagtatrabaho ka man, nagnenegosyo ka man, ano man yung aspeto ng buhay natin, kailangan po natin i-feel yung presence ng Lord. Amen po ba? Kung wala po tayong, may mga pagsubok, no, bawat isa sa atin, even us, even me, meron pong mga pagsubok, kala nyo siguro, ang tawa ko, ang laki pero hindi nyo nakikitaan sa akin, there's something. Why? Because you know what? Kapag payapa ka, na sinabi mo sa Panginoon, sa'yo na. And pag sinabi ng Lord, okay, at ibibigyan ng sapat na kapayapaan ng Lord, at bibigyan ka ng wisdom, bibigyan ka, ituturo ng Panginoon yung mga bagay, yung sinasabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, yung mga bagay na mahiwaga na hindi mo pa nakikita at ipapakita ng Lord sa iyo. Ngayon, for how many years, meron ka na bang nakita sa sa buhay mo na mahiwaga na hindi mo pa nakikita? So ngayon, kung lalapit ka sa Panginoon, ipapakita ng Lord sa iyo ang mahiwagang buhay na kasama siya. Amen? Can we all stand po? Tayo po lahat ay tumayo. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Mag-worship po muna tayo sa Panginoon. And I want you to sing this song. Gusto ko pong awitin natin, sama-sama ang awitin na to. Gawin po nating panalangin. And this song, kapag nakita mo, itong awitin na to, na nagsasalamin no, sa ating mga buhay, alam mo yon, parang iniheli ka ng Panginoon na sinasabi niya na, oh, gaano man yung kasalanan na ginawa mo from the past until this now, this day, this present day. Yung sabi ng Panginoon, kung lalapit ka sa akin, kung ang aking bayan ay maninikluhod, magpapakumbaba sa aking harapan, ang sabi niya doon, no? At mananalangin. Anong pangako ng Panginoon? Patatawagin ko ang kanilang kasalanan, ang kanilang kasamaan. And the last word, ang sabi doon, at ang pangako, pasasaganain ko ang kanilang lupain. Isa lang yung hinihingi ng Lord ngayon. As we sing this song, no? Hayaan po natin mag-move ang Lord. And right now, this is the day. Ito yung araw, kapatid. Sadyang Yes. kaibutin ng ating Panginoon, Thank you, Lord. tatapat sa habang Thank you, Lord. panahon, Tapat ba ang Diyos sa atin? Tapat siya. maging Mula ngayon, sa kabila ng Noon, at ating sa habang panahon, pagkukulang, kailanman, hindi nagbabago ang Diyos. kaya niya May pagkukulang man tayo, amen, subalit, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga anak. Amen? Thank you, Lord. katulad ng pagsinaw, Yes. gintong araw, Gaano man, patuloy kadilim yung siya buhay natin before. magbibigay tamlay. Ang araw ay sumisimbolo ng bagong pag-asa, Kaya bagong pagmamahal, sa puso kasama ko ni Kristo na napako sa damdamin, Hallelujah. tapatan niya Sige, sama-sama natin deklarahan ang awitin na yan. Yes, Lord, hallelujah. Oh, we worship your name. Dakila ka, Yes, O Diyos, God. tapat ka Glorify thy name, O God. magmula pa sa Come on, church. ugat ng I-appreciate mo yung ginagawa ng Diyos sa'yo sa oras na to. mundo'y magunaw man maasahan Salamat, kang Ama. lagi, Sabahin ang ngalan mo. maging hanggang Sabahin ang wakas ngalan mo. nitong Thank you, Lord. buhay. Hallelujah. Jesus, we thank you, Lord. Salamat, Ama. Sige.
dakilang iyong katapatan. Come on, church. Hayaan mo, yakapin ka ng Diyos na kanyang pagmamahal. Yakapin ka ng Diyos na kanyang pag-ibig. Walang hanggan ang kanyang pagmamahal. Walang Come on, hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang Salamat, tunay. Panginoon. Magmula Yes, pa sa Jesus. ugat ng aming Oh, lahat. dakila ka, O Diyos. Mundo'y magunaw Yes, man Lord. maaasar. Yes, ano man ang aming haharapin sa araw ng bukas, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming lakas. Dakila ka, O Diyos, Yes, come on, church. Surrender your life. This is the moment. magmula pa Ito sa na yung pagkakataon na ugat pagtawag ng Diyos aming sa'yo. At lahat. ang araw na to ay dinisenyo ng Diyos for Mundo'y His glory, magunaw for the man fulfillment of maaasar. God's glory in your life. Hallelujah. Maging hanggang wakas Come on, nitong church. Come on, church. buhay. Hallelujah. Oh, God. Yes, Lord. Dakila We ka, O bless your Diyos, name, O God. tapat kang ang Salamat. tunay. Sige. Magmula pa sa ugat ng Thank you, aming Lord. We glorify lahi. your name, O God. Mundo'y Yes, come on, church. magunaw man Salamat. maaasar. Salamat. Kang lagi. Salamat, Ama. Thank you, Lord. Maging hanggang wakas nitong Thank you, Lord. buhay. Yes, Ama. We glorify your name, Jesus. Dakila ka, O Diyos, Andito po ang sa presensya ng Panginoon. habang God is panahon. moving right now in your life. Katapatan mo'y Sige, hayaan mo lang matibay na magtulong ka lang sa gagawin ng Diyos. sandigan. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sa bawat Yes, Lord. bighati, Oh, tagumpay niya ay naroon. Come on, church. Kaluyan Yes, ng andito ang presensya ng pag-asa Panginoon. kung Thank you, Lord. kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin, noon hanggang
King Jesus. Amen. Pwede ba natin isigaw, glory to King Jesus?